Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11:21, mga buhay na espada. Ang libingan ng espada. Ang Jian Grave ay kung saan inilibing si Emperor Wu Tianjian, kaya natakot ang mga tao. Naglakad pasulong ang karamihan. Kahit lahat sila ay nakaramdam ng kaba sa loob, sa labas ay mukhang kalmado sila at tuloy-tuloy ang paglalakad. Ang mga taong iyon ay pawang mga henyo na nakamit ang pinakamataas na antas ng pagiging perpekto sa pagkontrol sa kanilang mga emosyon. Hindi ito mukhang malago sa loob ng libingan, ngunit wala ring hindi kapani-paniwalang sword chi. Ang mga pader ay bumagsak, may putik at kahit ilang puddles. Ang ilang mga espada ay ibinaon sa putik at mukhang luma na. Wala sa mga espadang iyon ang napakatalis o nakakasilaw, nandoon lang, kalahating nakabaon sa putik. Mga espada ba iyon ni Emperor Wu Tianjian? Ang karamihan ay mukhang kalmado habang pinagmamasdan ng mga sinaunang espada. Ang ilang mga espada ay wala na ang kanilang mga hawakan. Ang ilan sa kanila ay may mga bitak. Parang hindi naman si Janj. Kung nakita iyon ng karamihan sa labas, iisipin nila na ito ay isang kaparangan. May dalawang protector na nakaupo sa kanila na sumulyap sa karamihan ng matalim na paraan, tila ang kanilang mga mata ay maaaring tumagos sa kaluluwa ng mga tao. Ganyan kalakas na sword cultivator. Ang mga tagapagtanggol ng libingan ni Emperor Wu Tianjian ay maaaring maging ganoon kalakas. Narito ang lahat ng mga espadang ginamit ni Emperor Wu Tianjian pagkatapos maluklok sa kapangyarihan. Hindi mahalaga kung kumpleto o sira ang mga ito, lahat sila ay nakaimbak dito. Ayon sa mga alamat, lahat sila ay buhay. Masayang sabi ni Jian Wubei. Tumanggo ang karamihan. Lahat, magpatuloy tayo, ngunit huwag kalimutan ng isang bagay. Huwag galitin ang mga espada ng aking ninuno. Nagbabala si Jian Wubei. Tumanggo ang lahat at nagpatuloy sa paglalakad. Ganoon din ang naramdaman ni Lin Fang. May isang espada sa harap niya at isang metro ang haba. May kalawang sa hawakan, pero parang gawa sa cast iron. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinawakan ito. Kahit na may putik dito, walang alikabok. Tiningnan ni Lin Fang ang kanyang kamay at nakitang hindi ito marumi. Ito ay pakiramdam na buhay. Isip ni Lin Fang, ang lugar na iyon ay isang alaala para sa mga espada ni Emperor Wu Tianjian. Biz. Sa sandaling iyon, ang espada sa tabi ni Lin Fang ay gumalaw at naglabas ng mga hagong na tunog. Talaga bang buhay ang mga espadang iyon? Bulong ni Lin Fang. Nagsanay din siya ng pagtatanim ng espada, ngunit hindi siya sigurado kung hanggang saan siya tatahakin sa landas ng paglilinang ng espada. Matagal nang umiral ang libingan na iyon at ang mga espadang iyon ay nakakagalaw pa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang madilim na enerhiya ang sumalakay sa silid at muling kumalma ang espada. Maaaring gamitin ng mga malalakas na cultivator ng espada ang kanilang kaluluwa upang gumawa ng mga espada at lumikha ng mga espada gamit ang kanilang sariling mga kaluluwa. Buhay talaga sila. May nagpaliwanag sa tabi ni Lin Fang. Si Fang Zuan iyon, ang babaeng phoenix. Hindi pa siya lumingon, pero parang napukaw siya sa likuran. Maraming salamat sa pagbabahagi niyan sa akin. Sabi ni Lin Fang. Tumalikod siya at muling tumingin sa espada. Hindi gaanong nagsalita si Fang Zuan, hinawakan din niya ang isang espada. Kahit na hindi siya nagsasanay sa pagtatanim ng espada, interesado siya sa malalakas na cultivator. May mga karaniwang punto sa pagitan ng iba't ibang uri ng paglilina. Lahat, maaari mong subukang makipag-usap sa mga espada gamit ang iyong makajos na kamalayan, ngunit huwag mo silang galitin. Ang iyong mga enerhiya ay dapat maging palakaibigan, kung hindi ay sasalakayin ang mga espada. Sabi ni Jian Wubei. Ang ilang mga tao ay nagsimulang ilabas ang kanilang mga makajos na kamalayan upang makipag-usap sa mga espada. Biz. 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 Nagsimulang maglabas ng hagong ang mga espada. Nais nilang makipag-usap sa kanilang makajos na kamalayan. Biz. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Fang ang isang nakakatakot na sword chi. Biglang tumalon si Fang Zuan at iniunat ang kanyang mga kamay, sinira ang isang sinulid ng sword chi. Ito ay isang mapanganib na espada. Nagulat ang karamihan. Nais din nilang subukan, ngunit tumingin ang lahat kay Fang Zuan. Pati ang dalawang tagapagtanggol ay napatingin sa kanya. Mukhang nagalit sila saglit at pagkatapos ay neutral ulit. Ang sword chi dito ay maaaring walang awa. Sabi ni Fang Zuan. Sa magaganda niyang mga mata, makikita na siya ay nagulat. Hindi nagsinungaling si Jan sa kanila. Iyon ang libingan ni Emperor Wu Tianjian at ang mga espadang iyon, sa katunayan, ay walang awa. Nakinig ang lahat kay Fang Zuan, ngunit lalo silang naging masigasig. Gusto talaga nilang makipag-usap sa mga espada. Ito ay isang hindi maarok na karanasan. Ang pagdama sa sword intent at sword chi ni Emperor Wu Tianjian ay isang hindi kapanipaniwala at nakakapagpayamang karanasan. Ang sword chi ay sumipol pa ng mas matindi habang nagsimulang manginig ang libingan. Napakabilis, ang layunin ng espada ay sinalakay muli sila. Sa pagkakataong ito, ang sumubok na makipag-usap sa mga espada ay si Zhu Biao, ang magandang banal na celestial na batang babae. Hindi sinubukan ni Lin Fang na makipag-usap sa mga espada, sa halip, sinubukan niyang makipag-usap sa putik kung saan sila nakalibing. Nadama niya na ang putik ay naglalaman ng buhay ng lahat ng mga espada. Halos marinig niya ang pag-iyak ng mga ito, lahat ng espadang iyon ay tila mapanglo.
Sinundan nila si Emperor Wu Tianjian sa buong buhay nila at nasaksihan ang mga hindi kapani-paniwalang digmaan, at ngayon, doon sila inilibing. Gusto nilang umalis sa lugar na iyon. Nakinig si Lin Fang sa kanyang puso. Gusto nilang bumangon, gusto nilang magkandens ang kaluluwa nila, may buhay sila kung makaalis sa lugar na iyon. Biz. Biz biz. Biz biz biz. Nagsimulang manginig ang mga espada, nakakatakot. Mas lalong tumindi. Nadama ng lahat na kailangan nilang maging lubhang mapagbantay. Ano ang nangyayari? Nang sinubukan nilang makipag-usap sa mga espada, halos hindi sila nag-react, ngunit ngayon, lahat sila ay nag-iingay. Parang nagmamakaawa ang mga espada, umiiyak, halos gusto na nilang umalis sa sementeryo. Matalim ang ekspresyon ng mukha ng dalawang tagapagtanggol. Napatingin sila sa crowd. Parang may hinahanap sila, hindi nila napigilan ang paggalaw ng mga espada. Kung umiiyak ang mga espada, hindi nila kasalanan iyon at wala itong kinalaman sa kanila. Pambihira ang mga kabataang iyon. Mabilis nilang napansin na kakaiba ang kinikilos ng dalawang malalakas na cultivator. Si Jian Wubei, ang inapo ng emperador, ay nag-imbita sa kanila na pumunta. Ano ang kanyang tunay na layunin? Ang mga espada ay hindi gumagalaw tulad ng sinabi niya, hindi rin sila sumugod sa langit. Nanginginig lamang sila kapag pinukaw sila ng mga tao at kakaiba rin ang kinikilos ng mga tagapagtanggol. Tila umaasa pa silang makalaya ang mga kabataang tumulong sa mga espada. Bakit gagawin iyon ni Janj? Ang mga espada ay nanginginig pa. Ang dalawang tagapagtanggol ay may partikular na napansin. Si Lin Feng, panay ang titig nila sa kanya ngayon. Alam nilang siya ang nagpapalimos at umiiyak sa mga espada. Ding! Isang metal na tunog ang kumalat sa hangin habang ang isang nakakatakot na sword chi ay sumalakay sa buong kapaligiran. Parang biglang gustong umalis ng mga espada. Nagmamadaling bumalik ang lahat. Bigla silang nagulat nang ang isa sa mga espada ay tila aalis sa sementeryo, ito ay gumalaw sa hangin at lumitaw sa itaas ng ulo ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1122, Celestial Girl. Kumislap ang mga mata ni Jian Wubei. Tinitigan din niya si Lin Feng, pero mukhang nalilito siya. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tinitigan ng espada. Hindi ito nakakasilaw, ngunit mukhang nakakatakot. Biz-biz. Ang matalim na chi ay gumugulong sa mga alon ng biglang, nagsimulang umilo ang espada. Napakaliwanag ng mga ilaw nito kaya hindi na maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Mabilis silang bumalik lahat. Nagsimulang sundan ni Lin Feng ang karamihan, ngunit biglang nagsimulang gumalaw ang lahat ng nakabaon na espada at pinalibutan si Lin Feng. Ano ang nangyayari? Kinilig ang karamihan. Lalong nagulat si Lin Feng. Isang espada ang partikular na umaapi sa kanya. Ang espadang iyon ay may layunin at ito ay kumikilos na parang isang tao. Ang putik ay nagsimulang manginig at ang libingan ay humagulgol, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa putik. Nakatitig dito ang karamihan, kumikinang ang espadang iyon. Isa pang espada. May isa pang espada at nabaon ito ng malalim. Nagmukha itong espada na pagmamay-ari ng isang hari. Lalong humagulgol ang lahat ng mga espada. Paso. Kumislap ang espada. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw mula dito at lumipat patungo kay Lin Feng. Sa isang iglap, ang lahat ng mga espada ay bumangon ng sabay at umikot sa paligid ni Lin Feng. Ang buong pagkilos ay medyo marilag. Napatingin ang karamihan sa putik. Malinaw nilang nararamdaman ang walang awa na enerhiyang iyon at ang mga espadang iyon ay madaling pumatay sa kanila. Ang isa sa mga espada ay may mas makapangyarihang chi kaysa sa iba, iyon ay ang hari ng espada. Nabihag ang lahat. Bakit nakatutok ang mga ilaw ng espadang iyon kay Lin Feng? Bakit pinalibutan ng mga espada si Lin Feng? Pakiramdam ni Lin Feng ay labis na inapi, kaya natambo siya sa kanyang ilalim. Mukha siyang nagulat nang bitawan niya ang sarili niyang sword chi para harangan ang sword chi nila. Matiim siyang tinitigan ng dalawang tagapagtanggol at tumango. Mga espiritu ng espada, mangyaring kontrolin ang iyong sarili. Sabi ng dalawang matandang lalaki na magalang na nakayuko sa harap ng mga espada. Parang narinig ng mga espada ang dalawang matandang lalaki, naglabas sila ng matatalas, mapagmataas at mayabang na enerhiya. Nagulat ang lahat, talagang buhay ang mga hindi kapani-paniwalang espadang iyon. Nagkaroon sila ng sariling personalidad. Gayunpaman, sa harap ng mga tagapagtanggol na dalawang hindi kapani-paniwalang cultivator ng espada, sila ay nagmukha pa ring mapagmataas at mayabang. Gayunpaman, nakayuko pa rin ang dalawang matandang lalaki. Ang mga espada pagkatapos ay huminahon, kasabay nito, ang isa pang espada, ang hari ng espada, ay gumalaw din pabalik sa lupa. Ang lahat ng mga espada ay kumokontrol sa kanilang sarili. Huminga ng malalim si Lin Feng, pinagpapawisan siya. Na-shock siya actually. Nakikita pa rin niya ang lahat ng mga espadang iyon sa kanyang alaala, buhay. Ilang sandali bago, naramdaman niya ang pinagdaanan ng mga espadang iyon sa ibang panahon, ang panahon ni Emperor Wu Tianjian. Ang dalawang matandang lalaki ay kalmadong sumulyap sa karamihan at dahan-daang lumingon kay Lin Feng. Tumiti sila at sinabing, parang may naguugnay sa iyo sa aming mga ninuno, munting kaibigan. Ang mga espada ay sumipol ng husto sa mga araw na ito at sa pagkakataong ito, maganda ang naging reaksyon nila pagkatapos kang makita. Pakiramdam ko ay pinarangalan ako sa iyong mabubuting salita. Magalang na sagot ni Lin Feng.
Nagulat siya at nakaramdam ng pagkalito. Bakit sila inimbitahan ni Janj? Sinabi ba nila ang totoo? Ganito na ba ang pagsipol ng mga espada kamakailan? Bakit niya naramdaman na gustong makita ni Jian Wubei kung kaya nilang sumipol ang mga espada? Napangiti ang matatandang lalaki at sinabi sa lahat. Alam ba ninyo kung bakit ang mga espada ay sumipol kamakailan? Ang mga espada ng emperador ng espada ay may sariling kaluluwa at sila ay nag-aatubili na mamatay. Kaya naman, sumipol sila. Gusto nilang ipagpatuloy ang laban. Sabi ni Long Teng, kahit na hindi siya sword cultivator, alam niya kung gaano sila kalakas. Gustong umalis ng mga espadang iyon, bakit hindi sila kunin ng mga tao mula sa Janj? Tanong ni Zhu Biao. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Ang mga espadang iyon ay pag-aari ng ating ninuno. Maaari bang hawakan at kontrolin sila ng walang katulad natin? Nakangiting tanong ng matanda at umiling. Pagkatapos ay dinagdag niya. Maraming salamat, mga kaibigan, sa pagpunta dito. Wubei, mangyaring maging mabait sa aming mga bisita. Naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ng matanda. Lahat sila ay nagkusa na umalis habang pinangunahan ni Jian Wubei ang daan. Ngunit sa sandaling iyon, walang nakaintindi kung bakit sila inimbitahan ni Jian Wubei sa unang pagkakataon. Ang tanging motibo kaya niya ay para iparamdam sa kanila ang lakas ng espada. Nang umalis sa libingan, naramdaman ni Lin Feng na may nakatingin sa kanya kaya lumingon siya at nakita ang isang maputi ang buhok, mukhang may sakit na matanda na nagbabantay sa pasukan. Tumingin si Lin Feng kay Lin Ruotian at sa iba pa at sinabing may pasasalamat. Mga kapatid, salamat sa ginawa ninyo ngayon. Tumanggo si Lin Ruotian at umiling. Tumiti siya at sinabing, kailangan nating suportahan ang isa't isa lahat dahil lahat tayo taga Tiantay. Maaari tayong magkaroon ng mga kaibigan at kaaway sa Tiantay, ngunit sa kabuuan, anuman ang iniisip natin sa isa't isa, kapag may nangyari sa isang miyembro ng Tiantay sa labas ng ating tahanan, kailangan natin silang tulungan. Ang aming grupo ay hindi umiral ng napakatagal kaya lahat ay susubukan na kunin kami. Tumanggo si Lin Feng. Umaasa si Mo Chen na lahat ng bagong Imperial Cultivation Disciples ay susuportahan ng isa't isa tulad nito. Kahit ano paman, hindi ko hahayaang salakayin ng ibang tao ang mga kapwa ko disipulo. Sabi ulit ni Lin Ruotian. Talaga. Ang mga taong iyon mula sa Tianlong Divine Castle at ang Celestial Land of Alchemists ay talagang walang hiya. Sabi ni Mengba na tumatango. Sige, humanap muna tayo ng matutuluyan. Sabi ng binata na may purple-eyed na parang hindi nasisiyahan. Pagkatapos, umalis siyang mag-isa. Walang sinisisi sa kanya. Ang ilang mga tao ay nadama na hindi nila maaaring maging kaibigan sa lahat ng iba, tumulong lamang sila sa kanilang mga kapwa alagad dahil kailangan nila. Unti-unting umalis ang lahat, naiwan sina Lin Ruotian at Mengba. Gusto ni Lin Ruotian na maging mas mabuting kaibigan kay Lin Feng. Hinangaan ni Mengba si Lin Feng sa kakayahang umakyat sa siyam na grupo ng mga hakbang sa Tiantay noon. Nakita mo na ba si Qiu Yuzin? Tanong ni Lin Feng sa kanyang mga kapwa-disipulo. Si Qiu Yuzin ay wala doon. Naglalakbay siyang mag-isa. Pumunta siya sa isa pa sa tatlong lungsod, ngunit hindi ako sigurado kung alin. Sagot ni Lin Ruotian. Sige. Tumanggo si Lin Feng. Kung bumiyahe sila kasama si Qiu Yuzin, mas mabilis silang maglalakbay dahil mayroon siyang lifeboat. Hindi nagtagal ay madilim na sa labas. Maraming tao sa loob ng Sword City at lahat sila ay patungo sa Fortune City. Maraming matatuyog na palasyo saan man doon. May isang batang babae na nakasuot ng puting damit na nakatayo sa tuktok ng isang palasyo. Itim ang kanyang buhok, na contrasted sa kanyang snowy white na damit. Ang buwan ay sumisikat sa kanya, na nagmumukha sa kanya na isang celestial na nilalang. Yung Snow Celestial Girl, ang ganda-ganda niya. Kung pwede ko lang siyang maging kasintahan. Napabuntong hininga ang ilang tao habang nakatitig sa magandang babae. Kung pupunta ka sa Celestial Land of Alchemists para hingi ng kanyang kamay, lahat ng iba pang mga kabataang lalaki ay dudurog sa iyo. Arg, may celestial body siya kaya hindi siya makakasama ng ordinaryong cultivator. Hindi ko rin maisip kung gusto na rin niyang magpakasal. Ang tanging interes niya ay paglilinang. Maraming nag-uusap tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita ni Lin Feng at ng kanyang dalawang kaibigan si Zhu Biao sa tuktok ng isang matayog na palasyo. Tumiti si Lin Ruotian sa isang napakagandang paraan at sinabing, mukhang mabait ang babaeng iyon. Sa totoo lang, kahit ako ay may nararamdaman kapag tinitingnan ko siya. Sabi ni Mengba, walang sinabi si Lin Feng, ngumiti lang siya ng pilit. Pagkatapos, dahan-dahang lumingon si Zhu Biao at tumingin kay Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1123. Hinahamon ng Celestial Girl si Zhu Biao ay naghihintay kay Lin Feng. Nagkatinginan sina Lin Ruotian at Mengba, nagulat sila. Si Zhu Biao ay nakatingin kay Lin Feng. Matagal na kitang hinihintay. Malamig na sabi ni Zhu Biao. Muling nagkatinginan sina Lin Ruotian at Mengba, tama sila. Nakakagulat, hinihintay niya si Lin Feng. Maraming tao ang lumabas sa matayog na palasyo, kasama na ang ilang napakayabang na kabataang henyo. Celestial Snow Girl, inaamin ko na nagkaroon ako ng gala, pero hindi naman sinasadya. Bakit hindi mo pa magawang kalimutan iyon? Sabi ni Lin Feng na nakangiti ng pilit at gumagala kamay. Nahawakan ni Lin Feng ang Snow Celestial Girl sa isang malaswang paraan.
Si Lin Routian at Meng Ba ay biglang tila interesado at nakatitig kay Lin Feng ngayon. Nakipag-sex ba siya sa kanya? Ano ang eksaktong ibig sabihin ng mga kamay na gumagala? Ikaw. Malamig na tumingin sa kanya si Zhu Biao. Galit na galit siya. Bakit niya sinabi iyon sa harap ng lahat? Gayunpaman, nakontrol ni Zhu Biao ang sarili at mabilis na kumalma. Mukha lang siyang inis. Gusto niyang makaganti. Lin Feng, walang hiyang bastard. Naglakas loob kang hawakan siya. Sinira mo ang reputasyon niya. Lin Feng, isa kang basura. Sinaktan mo siya, kinidnap, nawala sa kanya saglit, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Ikaw ay isang kasuklam-suklam na bastard, kailangan natin siyang patayin. Nag-uusap ang mga binata gamit ang telepathy. Ano ang ginawa ni Lin Feng sa batang babae sa kanyang silid? Bakit ang tagal niyang nawala kasama niya? Ni-rape ba siya? Lahat ay nakatingin kay Lin Feng na may pinakamataas na antas ng puot. Sabay nating patayin siya, ang basurang iyon. Tama, patayin natin siya. Galit na sigaw ng lahat. Si Zhu Biao ay itinuring na banal sa Celestial Land ng mga alchemist. Baka ginahasa siya ni Lin Feng para ihalo ang dugo niya sa dugo niya, nakakadiri na bastard. Lin Feng, ano ang ginawa mo sa kanya? Lin Feng, ikaw ba? Sabi ni Lin Routian at Meng Ba kay Lin Feng gamit ang telepathy. Hindi nakaimik si Lin Feng. Si Zhu Biao ay nanatiling tahimik at inilabas ang kanyang makajos na kamalayan. Gusto niyang makita kung sino ang nagsasalita. Ang ilang mga tao ay gustong protektahan siya, upang patunayan na sila ay katumbas ng halaga. Ang ilang mga tao ay nag-akala na siya ay natulog kay Lin Feng dahil sa kanyang sinabi, napakabastos. Dahan-daang lumakad si Lin Feng at malamig na sinabi. Isang grupo ng mga daga, kung gusto mong lumaban, lumabas ka at lumaban. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Dahil hinabol ako ng malalakas na cultivator ng Celestial Palace, kinailangan kong kidnapin siya para makaalis ng ligtas. Hinayaan ko siya na umalis ng ligtas at maayos pagkatapos nun. Pagkatapos, inatake ako ng lahat ng asong umaasang pakasalan siya balang araw. Kaya, iyon ang nangyari. Ang paraan ng pagsasalita ni Lin Feng ay nagpatunay na siya ay tapat. Gayunpaman, umaasa silang lahat na hindi siya natulog sa kanya. Biglang naging maganda ang ekspresyon ng mukha ni Zhu Biao. Ngunit gayunpaman, kailangan niyang patayin siya. Pero sige, hawakan ko ng kaunti ang balat mo, ano? Hindi mo na ako kailangang patayin dahil doon. Dagdag ni Lin Feng. Namula ang mukha ni Zhu Biao. Medyo ng balat niya. Hindi kaya siya tumahimik. Sinasadya niya iyon. Bukod dito, ikaw ang celestial at banal na babae ng Celestial Land of Alchemists, kahit na nasaktan kita ng kaunti at nag-ambala noong malapit ka nang makapasok sa ikawalong layer ng Tianqi, ako ay isang maliit na tagapagsaka ng ang ikalimang layer ng Tianqi, kaya... Patuloy ni Lin Feng. Nambobola siya para magmukhang masama. Gagamitin ko ang lakas ng ikalimang layer ng Tianqi at papatayin kita. Malamig na sabi ni Zhu Biao. Sister, sinusubukan lang niyang protektahan ang sarili niya. Sabi ng isa sa mga binata. Nagsasabi ng matatamis na salita si Lin Feng kaya hindi niya ito inatake. Napatay niya ang kanilang kapwa-disipulo ng ikapitong layer ng Tianqi. Kung gagamitin lamang ni Zhu Biao ang lakas ng ikalimang layer ng Tianqi, siya ay sisirain niya. Ang Celestial Girl mula sa Celestial Land of Alchemists ay napakalakas, hinahangaan ko siya. Sabi ni Lin Feng na may maningning na ngiti. Hindi ako natatakot sa kanya. Kahit ang parehong antas ng paglilinang sa kanya, maaari ko siyang talunin. Nagdududa ba kayo sa akin? Sabi ni Zhu Biao na walang pakialam na sumulyap sa mga kabataang lalaki mula sa Celestial Land of Alchemists. Nanatili silang tahimik. Nagdududa ba sila sa kanilang banal na babae? Ganap na siyang gumaling, sa parehong antas ng cultivation ni Lin Feng, hindi siya natakot na labanan siya. Parehong antas, papatayin kita. Sabi ni Zhu Biao na mahinahong nakatingin kay Lin Feng. Bahagyang lumilipad ang kanyang damit sa simoy ng gabi, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay kasing lamig ng buwan. May tiwala ako sa'yo, napakalakas mo. May mga pills na ako kung sakaling mamatay ako. Paano kung manalo ako? Nakangiting tanong ni Lin Feng. Wala kang anumang pagkakataon. Paano kung? Sabi ni Lin Feng na nakangiti sa maningning na paraan. Anong gusto mo? Tanong ni Zhu Biao. Ang pagkamatay ay isang trahedya, ngunit kung ako ang mananalo, kalimutan na natin ang lahat ng nangyari noon at maging magkaibigan tayo, di ba? Sabi ni Lin Feng. Nakapatay siya ng mga tao mula sa Celestial Land of Alchemists, ngunit hindi niya kinasusuklaman si Zhu Biao. At saka, siya ay may mataas na katayuan sa lipunan at ayaw niyang maging kaaway ng Celestial Land of Alchemists. Sige. Sabi ni Zhu Biao. Isang salita lang, kung matalo siya, titigil siya sa pagsisikap na patayin si Lin Feng. Iba pa, sabi ni Lin Feng. Nagulat ang mga tao, maraming requirements ang bastos na iyon. Nakikinig ako. Sabi ni Zhu Biao. May gusto akong sabihin, gusto kong tumaya, pero ayokong marinig ng ibang tao. Pwede ba akong lumapit at ibulong sa'yo? Ano ang gusto niyang gawin? Nagngangalit ang mga binata. Lalapit sa Celestial Girl. Kumusta? Na-curious si Zhu Biao ngunit malamig na sinabi. Lumapit ka, tumiti si Lin Feng at lumapit kay Xiao. Ilang sentimetro ang pagitan nila ngayon kaya galit na galit ang mga binata sa paligid niya. Walang hiyang bastard.
Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Zhu Biao. Mayroon akong napakalakas na mataas na kalidad na banal na sandata, kung ako ay malas at patayin mo ako, handa akong ibigay ito sa iyo. Sabi ni Lin Feng gamit ang telepathy. Kumurap si Zhu Biao at tumingin kay Lin Feng. Bakit magiging mabait si Lin Feng? Bakit niya ito bibigyan ng kamanghamanghang kayamanan kung papatayin siya nito? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tanong ni Zhu Biao gamit ang telepathy. Kung manalo ako, kailangan ko ng banal na tableta. Paliwanag ni Lin Feng. Una, pinayag niya itong labanan siya sa parehong antas ng paglilinang. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isang bagay para sa kanya kung siya ay matatalo. At ngayon kung nanalo siya, gusto niya ng tableta mula sa Celestial Land of Alchemists. Anong pit? Tanong ni Zhu Biao. Ang aking kaibigan ay isang hindi kapani-paniwalang hayop at siya ay may dugong maharlika. Siya ay may napakataas na katayuan sa lipunan. Sa proseso ng kanyang pagbabagong anyo, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at nasugatan ng husto ng ibang tao kaya bumalik siya sa kanyang estado ng hayop. Gusto kong bumalik siya sa normal na tao. Paliwanag ni Lin Feng. Parang kinakabahan siya. Umaasa siyang si Zhu Biao ay may ganoong uri ng tableta. Ang pagkuha ng isang bagay mula sa Celestial Land of Alchemists ay mahirap kaya si Zhu Biao ang tanging pag-asa niya. Ang labanan na iyon ay isang malaking sugal. Binalik ni Zhu Biao ang tingin kay Lin Feng. Kanina pa siya nakangiti, pero ngayon, mukha siyang kinakabahan. Ngayon, naunawaan na niya kung ano talaga ang motibasyon ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1124, malapit na makakuha ng mga table task ng kalikasan. Ayon sa sinabi mo sa akin, kailangan ng kaibigan mo ng nature pills. Ang mga uri ng tabletang iyon ay naglalaman ng mga enerhiya ng lupa at langit upang muling buhayin ang sigla ng isang tao. Maaari nilang pagalingin ang balat, buto, laman loob ng mga tao, lahat. Ang tableta na iyon ay dapat na kahit isang mataas na antas ng banal na tableta. Kahit ako ay hindi makakuha ng mga ganoong table task. Bakit mo itataya iyon? Mabagal na tanong ni Zhu Biao. Ang mga table task ng kalikasan ay naglalaman ng mga enerhiya ng lupa at kalangitan, maaari nilang pagalingin ang mga tao at pagbutihin pa ang kanilang mga kakayahan. Napakahalaga nila. Bukod sa emperador ng Celestial Land of Alchemists, iilan lamang sa mga matandang alchemist ang makakagawa ng gayong mga table task. Ang paggawa sa kanya ng kalkak na table task ay hindi magiging madali. Mga table task para sa kalikasan. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Hindi niya akalain na magiging ganoon kahirap makuha ang mga tabletang iyon. Gayunpaman, pinangarap ni Lin Feng na makuha sila balang araw. At sa pagkakataong iyon, talagang kailangan niya ang mga ito para kay Mengche. Pakiusap, maaari ba tayong magkaroon ng higit na privacy? Tanong ni Lin Feng. Naiintindihan ni Zhu Biao. Naglabas siya ng ilang buto na agad na tumubo. Pagkatapos, lumitaw ang mga baging at pinalibutan sila. Pagkatapos ay lumitaw ang mga petals. Sa ilang segundo, sila ay nag-iisa sa isang saradong puting lotus. Anong ginagawa nila? Ang mga tao ay namangha nang makita nila iyon. Sina Lin Feng at Zhu Biao ay gumagamit ng telepathy para makipag-usap. At ngayon si Zhu Biao ay lumikha ng isang napakalaking puting lotus upang pigilan ang mga tao na tumingin sa kanila. May mga taong nakaramdam ng inggit at naiinggit pa nga. Sa puting lotus, gustong palabesan ni Lin Feng ang kanyang makajos na kamalayan, ngunit pinigilan niya ito. Hindi na siya nasaktan, kaya napakalakas niya. Bukod dito, mayroon siyang celestial body. Kahit na sa parehong antas ni Lin Feng, siya ay walang katapusang mas malakas kaysa kay Zuan Yuan. Ang Celestial Land of Alchemists ay nagturo din sa kanya ng maraming spells, skills at techniques. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, kailangan niya ang mga natural na table task. Naglabas si Lin Feng ng demonyong lakas at chi, para bang sinubukan ng demonyo na sirain ang kaluluwa ng isang banal na nilalang. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang itim na espada na naglalaman ng demonyong chi. Mukhang nagulat si Zhu Biao. Ang ganoong uri ng demonyong si Chi ay kayang lamunin siya ng buo. Bumalik, naalala ni Lin Feng ang kanyang demonyong espada. Nakakatakot ang espadang iyon, ngunit nasa akin ang celestial body spirit. Ang espada na iyon ay mabuti para sa mga taong nagsasagawa ng paglilinang ng demonyo, ngunit para sa amin ito ay walang silbi. Hindi sapat na hilingin sa mga matatanda na gumawa ng mga table task para sa iyo. Matapat na sabi ni Zhu Biao. Walang sinabi si Lin Feng. Inilabas niya ang kanyang TNG sword. Iyon ay isang gitnang antas ng banal na sandata. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang busog, ang kanyang halberd, isang itim na kalasag, isang nakakatakot na lila na talem. Nagulat si Zhu Biao at nanatiling nakatingin kay Lin Feng. Nagtataka si Lin Feng kung ano ang iniisip niya. Lahat sila ay walang kwenta. Sabi ni Zhu Biao. Mapalad si Lin Feng, marahil ay nakakita siya ng ilang mga makasaysayang bakas. Talaga, lahat sila ay sinaunang armas. Ang mga armas na iyon ay hindi kapakipakinabang sa akin, marahil ang Celestial Land of Alchemists ay maaaring gumamit ng mga ito. Baka kaya sila ayusin ng mga matatanda ng Celestial Land of Alchemists. Ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang mga sandata. Sabi ni Lin Feng, sinusubukang kumbensihin si Zhu Biao. Ano sa tingin mo, hindi ka ba natatakot na nakawin ko lang sila sa iyo? Tanong ni Zhu Biao.
Nakatingin siya kay Lin Feng sa kakaibang paraan. Hiniling sa kanya ni Lin Feng na likhain ang puting lotus upang walang makakita sa lahat ng kanyang mahalagang sandata. Nagtitiwala ako sa iyo, Celestial Girl. Sabi ni Lin Feng na nakangiti sa maningning na paraan. Bukod dito, kumbinsido ako na kaya mo akong talunin, at kung matatalo mo ako, magagawa mong kunin silang lahat. Gusto mong iligtas ang isang tao, ang taong iyon ay dapat na napakahalaga sa iyo. Sabi ni Zhu Biao na nakangiting walang pakialam. Gusto ni Lin Feng na ilagay ang kanyang buhay sa taya para iligtas ang ibang tao. Ito ay hindi lamang tungkol sa labanan, kahit na siya ay nanalo, hindi ba niya sasabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang mga kayamanan? Manalo man siya, maaari siyang malagay sa panganib magpakailanman dahil sa mga kayamanang iyon. Tumiti si Lin Feng at sabi, kung sapat na iyon, sana ay hilingin mo muna sa mga elder ng Celestial Land of Alchemists na gumawa muna ako ng mga nature pill para sa akin. Ang ibig mong sabihin ay gusto mong inumin ko ang mga table tasks bago tayo mag-away. Talaga, nagtitiwala ako sa'yo. Napakahalaga ng mga tabletang iyon. Kung wala silang kasama ni Zhu Biao, kahit na manalo si Lin Feng, marahil ay hindi sila gagawin ng mga elder ng Celestial Land of Alchemists para sa kanya. Bakit sila? Napaka-confident mo. Sabi ni Zhu Biao, sinusubukang suriin si Lin Feng. Kung mayroon ka, maaari tayong lumaban. Nasa akin lahat ng kayamanan ko sa lahat ng oras. Maliit na bahagi lang ng mga gamit ko ang nakita mo. Kung mamatay ako, kaya mong kunin ang lahat. Hindi direktang sumagot si Lin Feng sa kanyang tanong. Maliit na bahagi lang, na-curious siya. Paano siya naging mayaman? Sige, ipinapangako ko sa iyo, ngunit ang mga tabletang iyon ay nangangailangan ng oras upang mabuo. Sa makatuwid, maaaring kailanganin nating maghintay at lumaban sa loob ng 10 araw o higit pa. Kapag nakuha ko na, lalaban tayo. Pinaghalo ni Zhu Biao. Tumiti si Lin Feng sa isang maningning na paraan. Hindi naman siya galit o kinakabahan, nakangiti lang siya ng masaya. Nang makita ni Zhu Biao ang ngiti ni Lin Feng, nagulat siya. Sino ang makakapag-isip na handa siyang ilagay ang kanyang buhay sa taya para sa mga tabletang iyon? Sino ang halimaw na gusto niyang iligtas? Hihintayin kita. Sabi ni Lin Feng, nakangiti pa rin. Pagkatapos, dahan-daang bumukas ang sarili nitong puting lotus. Si Zhu Biao at Lin Feng ay muling makikita ng mga tao. Umalis si Zhu Biao at umalis din si Lin Feng. Ang mga tao ay interesado na malaman kung ano ang nangyari doon. Bakit niya siya pinakawalan? May gustong sabihin sina Lin Routian at Meng Ba, ngunit walang sinabi si Lin Feng, kaya hindi sila nagtanong ng anuman. Pagkaraan ng isang araw, nalaman ni Zhu Biao at ng mga elder na kailangan ni Zhu Biao ng mga nature pill. May mga taong nakarinig pa ng tungkol doon. Ang mga natural na table tasks ay hindi kapani-paniwala at nangangailangan ng enerhiya mula sa lupa at langit. Sumang-ayon ng mga matatanda ng Celestial Land of Alchemists. Nalaman ng ilang tao na ito ay dahil sa tumaya sina Lin Feng at Zhu Biao. Inilagay ni Zhu Biao ang mga nature pills sa taya at si Lin Feng ay nag-alok ng ilang mahalagang kayamanan. Pinag-uusapan ito ng maraming tao sa Sword City. Ang isang disipulo mula sa Tiantai na nakalusot hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi ay mayroong maraming mahalagang kayamanan na nangangailangan ng mga natural na table tasks at nakipagpustahan kay Zhu Biao. Mabilis na sumikat si Lin Feng mula sa chismis iyon. Nalaman din ng ilang tao na siya ang unang nagreranggo sa proseso ng recruitment ni Emperor Yu at Emperor Shi. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Lin Feng sa Sword City. Bakit kailangan ng cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi ng mga nature pills? Hindi pa nagsisimula ang event sa Fortune City kaya maraming tao ang natitira sa Sword City. Kung hindi pinrotektahan ni Zhu Biao si Lin Feng, maraming tao na sana ang umatake sa kanya. Ayaw ni Zhu Biao na mamatay si Lin Feng bago ang kanilang labanan. Gayunpaman, maraming tao ang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Sa labas ng inatinutuluyan niya sa Sword City, maraming tao ang nag-espiya kay Lin Feng. Nararam niya ito. Alam niyang hindi pa napag-usapan ni Zhu Biao ang tungkol sa mga bagay na iyon, kaya't ang mga kasama niya mula sa Celestial Land of Alchemists ang maaaring magsalita tungkol dito. Kahit na manalo siya laban kay Zhu Biao at kumuha ng nature pills, hahabulin siya ng mga tao at susubukang patayin siya para sa mga tabletang iyon. Ngunit para sa mga natural na table tasks, para kay Meng Qing, walang pagpipilian si Lin Feng. Makakakuha lang siya ng mga nature pills mula kay Zhu Biao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1125, lihim at mahiwagang maimpluwensyang grupo. Si Lin Feng ay nananatili sa isang palasyo. Sa sandaling iyon, naka-cross-leg siya habang hawak ang kanyang batong Tianzuan, inilabas na rin niya ang kanyang Celestial Book Spirit. Kasabay nito, sa loob ng kanyang Celestial Book Spirit, mayroong isang napakalaking araw at isang napakalaking buwan. Ito ay isang buong maliit na mundo na may nakasisilaw na gintong lotus na naglalaman ng 10,000 bagay ng paglikha. Kahit na nakaupo si Lin Feng sa labas ng mundo, nararamdaman niya ang lahat sa kanyang espiritu. Para siyang nakaupo sa pangunahing kalsada at nagsasanay sa pagtatanim. Kitang-kita niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Si Lin Feng ay omniscient tulad ng araw at buwan noong siya ay nakipag-usap at pinagsama ang lupa at langit. Gustong-gusto niyang nasa ganoong meditative state. Naglabas siya ng hindi kapani-paniwalang sword energies. Sa kanyang kamalayan, para bang naging espada ang lupa at langit bilang tugon.
Kalmado at payapa ang mundong iyon, kaya kung gumalaw ang espadang iyon, tiyak na babagsak ang lupa at langit. Ang 10,000 bagay ng paglikha ay buhay. Si Emperor Wu Tianjian ay gumamit ng napakaraming espada at inilibing ang mga ito sa kanyang libingan. Lahat sila ay may kanya-kanyang kaluluwa at sila ay buhay. Pinag-aaralan ito ni Lin Feng. Noong araw na iyon, sa libingan, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sigla ng espada, lalo na ang isang tibak na malalim na nakabaon. Iginagalang ng lahat ng mga espada ang espadang iyon ang kanilang hari. Si Lin Feng ay nag-aaral ng pagtatanim ng espada. Hindi na niya itinuring na mga bagay ang mga espada. Itinuring niya ngayon ang bawat hibla ng espada chi bilang isang buhay na nilalang. Itinuturing na ngayon ni Lin Feng ang mga espada sa pangkalahatan bilang mga nilalang na may buhay. Si Lin Feng ay nasa isang misteryosong meditative state. Muli, naiisip niya ang nangyari sa libingan. Hindi pa talaga naiintindihan ni Lin Feng ang mundo ng mga espada. Hindi pa siya natuto ng isang makapangyarihang kasanayan sa espada. Ni hindi niya naiintindihan ang kahit anong abstruse energies. Paano siya mapapabuti? Nakalusot na si Lin Feng sa ika-5 layer ng Tianqi. Kinailangan niyang makapasok sa ika-8 layer ng Tianqi at pagkatapos ay hihingi siya ng tulong kay Mo Chen at sa iba pa. Pagkatapos ng Tianqi layer, siya ay magiging isang Zun cultivator. Paano niya makakamit iyon? Pakiramdam ni Lin Feng ay nawawala. Alam lang niya na ang mga Zun cultivator ay maaaring kontrolin ang mga abstruse energies at na ang mas malakas na Zun cultivator ay naging mas mahusay nilang makontrol ang abstruse energies. Halimbawa, maaaring kontrolin ni Hao Qinglin ang reincarnation abstruse energies at gawing mas luma ang mga bagay. Mayroong maraming mga anyo ng abstruse energies. Nakokontrol na ni Lin Feng ang 3 paraan ng layunin, magiging abstruse energies ba sila? Kung gusto niyang matutunan ng iba pang mga anyo ng layunin, at sa kalaunan ay mga abstruse energies, ano ang kailangan niyang gawin? Naisip ni Lin Feng ang mga bagay na iyon noon. Ngayon, pupunta siya sa Fortune City. Kung magiging maayos ang lahat doon, magiging mas malakas siya at marahil ay makakakuha siya ng ilang mga pahiwatig sa pag-unlad. Ang plano niya ay pumunta sa Fortune City, pagkatapos ay hintayin si Meng Qing na tuluyang gumaling. Pagkatapos ay ibubukod niyang muli ang kanyang sarili upang makapasok sa layer ng Zunqi. Ang nakakatakot na espada na si Qi ay nagsimulang magpalabas ng mga hagong na tunog. Pinagsama niya ang Qi na iyon upang lumikha ng mga espada. Nagsisimula ng maunawaan ni Lin Feng kung paano kontrolin ng kaunti ang mga espada. Unti-unting nagbago ang layunin ng kanyang espada. Boom! Narinig ang malalakas na tunog at nagsimulang manginig si Lin Feng. Nagsimulang kumaluskos ang silid na tinutuluyan ni Lin Feng. May umaatake kay Lin Feng. Mukhang hindi maganda, may gustong magnakaw ng mga kayamanan ni Lin Feng. Biglang may sumugod sa kwarto ni Lin Feng. Ang mga taong iyon ay hindi gustong patayin si Lin Feng, kung hindi, ang kanilang mga pag-atake ay makakarating sa kanya. Tumigil ka, malamig na sabi ng isang tao. Ilang matatandang tao ang biglang lumitaw at naglabas ng mga enerhiya na nakapalibot kay Lin Feng. Walang makalapit sa kanya, ang Celestial Land ng mga alchemist. Pinoprotektahan nila si Lin Feng. Hindi makapaniwala ang karamihan. Pinoprotektahan ng mga tao mula sa Celestial Land of Alchemist si Lin Feng, bakit? Ngunit walang nakakita na nakakagulat talaga. Maglalaban sina Zhu Biao at Lin Feng, kaya itinuring na ng mga miyembro ng Celestial Land of Alchemists ang buhay ni Lin Feng sa kanilang mga kamay, gayon din ang kanyang mga mahalagang kayamanan. Hindi nila maaaring hayaang nakawin ng iba ang kanyang mga kayamanan bago iyon. Walang masasabi si Tian Tai kung papatayin ni Zhu Biao si Lin Feng dahil si Lin Feng mismo ang naghamon sa kanya. Sino ang mga taong iyon? Lahat sila ay mga magsasaka ng Zun. Naisip ng karamihan. Ang lahat ng malalakas na magsasaka ay naglalabas ng nakakasilaw na enerhiya. Ang mga miyembro ng Celestial Land of Alchemists ay tila walang kalamangan. Mabuti pa umalis ka na. Ang Celestial Girl mula sa Celestial Land of Alchemists at Lin Feng ay maglalaban sa lalong madaling panahon, walang maaaring mangyari hanggang doon. Hindi maaaring salakayin si Lin Feng, kung hindi, iisipin ng mga tao na ang Celestial Land of Alchemists ang gumawa nito. Sabi ng isang tao na napakalakas. Ang kanilang boses ay gamulong sa alon sa hangin. Si Lin Feng ang kanilang biktima, napakaraming tao ang nagplano laban sa kanila. Kung mananalo si Lin Feng, sa palagay ko ay hindi siya hahayaang mabuhay ng Celestial Land of Alchemists. Sabi ng isang nakaitim na damit. Ano ang nangyayari? Ilang sandali noon, ang taong iyon na nakasuot ng itim na damit ay gustong hulihin si Lin Feng, ngunit ngayon ay nagagalit sila, na sinasabing papatayin siya ng Celestial Land of Alchemists. Kahit ang mga miyembro ng Celestial Land of Alchemists ay hindi naiintindihan. Walang kinalaman sa iyo ang laban na iyon. Kung mamamatay man si Lin Feng o hindi natin alam, nasa kamay ni Baguio ang buhay niya. Sagot ng mga miyembro ng Celestial Land of Alchemists. Maghihintay kami hanggang sa labanan pagkatapos, gayunpaman, anuman ang mangyari, hindi kayang patayin ni Zhu Biao si Lin Feng. Kung hindi, walang sinumang miyembro mula sa Celestial Land of Alchemists ang aalis sa Sword City. Malamig na sabi ng nakaitim na damit. Pagkatapos, nawala siya at ang kanyang grupo. Nagulat ang karamihan. Ang mga miyembro mula sa Celestial Land of Alchemists ay hindi aalis sa lungsod kung papatayin nila si Lin Feng.
Gaanong kabastusan. Sigaw ng malakas na magsasaka mula sa Celestial Land of Alchemists. Galit na galit sila. Sino ang mga taong nananakot sa kanila? Sino ang mga taong iyon? Bakit gusto nilang hulihin si Lin Fang? Bakit dapat iligtas ni Zhu Biao ang buhay ni Lin Fang? Nataranta ang lahat. Ang mga taong iyon ay tila napakalakas, kung hindi nila pinagbantaan ang mga miyembro mula sa Celestial Land of Alchemists. Kahit galit na galit ang mga miyembro mula sa Celestial Land of Alchemists, kinokontrol nila ang kanilang sarili. Wala naman silang magagawa masyado. Naka-crossleg pa rin si Lin Fang sa palasyo. Umiikot si Sword Chi sa paligid niya habang lumilitaw sa paligid niya ang mga espadang gawa sa Chi. Mula sa labas ng mundo, hindi nakikita ng mga tao ang mga espada, ngunit nararamdaman nila ang layunin ng espada. Level 8 Sword Intent. Nagulat ang karamihan. Si Lin Fang ay napakalakas. Nagbitak-bitak pa ang palasyo. Magkasama sina Long Teng, Gu Xiao at ang iba pang miyembro mula sa Tianlong Divine Castle. Tila galit na galit si Gu Xiao. Hindi siya mahina, kailangan natin siyang patayin sa lalong madaling panahon. Sabi ng isang tao. Sumulyap si Gu Xiao sa kanya at agad na tumahimik ang taong iyon. Ang hangarin ay walang ibig sabihin. Kaya ko pa siyang patayin sa isang kamay lang. Alam ni Long Teng na may mga tensyon sa pagitan ng Tianlong Divine Castle at Lin Fang. Siyempre, kung aawayin mo siya, kailangan mo siyang patayin. Kahit lumakas siya, lagi mo siyang kayang sirain. Sabi ng iba. Sa kasamaang palad, ang Celestial Land of Alchemists ay hindi nagpapahintulot sa amin na salakayin siya ngayon, kung hindi, papatayin ko siya ngayon. Sabi ni Gu Xiao na may pagpatay sa kanyang mga mata. Gusto niyang patayin si Lin Fang ng higit pa sa iba.